Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, lalo na sa Davao na binaboy ni Bongbong Marcos, sa Davao Region, sa buong Mindanao. May galap shoutout sa kapwa ko OFWs around the world. Hello, good morning sa inyong lahat. May galap shoutout at happy weekend sa inyong lahat. No? Kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Sa yung topic natin ngayon, dahil birthday ngayon ni Bongbong Marcos daw ay ang ating hiling sa ating pinakamamahal na presidenteng bangag, no? Na sana naman bigyan niya ng pansin itong nangyayaring walang habas na krimen ngayon ng mga kabataang nawawala at walang action ang DILG na panay nag-aartista pamputang ina. At itong ating PNP chief, no? Sana naman bigyan ng pansin yung mga kabataang nawawala, ginahasa, yung iba pinasok sa sako, pinatay, yung iba ginahasa lang ang tagtatatlong araw, pinagsawaan dahil sa droga. Ngayon, dito tayo kay Abalos dahil nadulas, no? Dito tayo mag-umpisa. Bakit maraming krimen? So, ito yon. Alam mo ba, sa bawat 10 kaso ngayon, sa bawat 10, 7 ay drug-related. 7. Ngayon, malakas. Ngayon. Parang balik na lang na siya. Hindi. Dati pa yan. Tingnan mo, binaliktad niya. Dati pa yan. Pero kayo, medyo 10 kaso ngayon. Sa bawat 10, 7 ay drug-related. 7. Ngayon, malakas. Ngayon. Parang balik na lang na siya. Hindi. Dati pa yan. Nadulas yung aktor si Binhor. Biglang cambio, no? Sabi niya ngayon, sa 7, sa bawat 10 sabi niya na kaso, 7 doon drug-related. So, nung sinabi ng reporter na parang bumabalik na pala tayo ngayon sa dati. Sabi niya, ay, hindi, dati pa yun. Pero wala na. Ito, ulit. Maganda to. Pero kayo, medyo bumababa na siya. Ayun na. Iniwi din ang puta. Emotional damage! Alam mo Emotional ba, sa bawat 10 kaso ngayon, sa bawat 10, 7 ay drug-related. 7. Ngayon, malakas. Ngayon. Parang balik na lang na siya. Hindi. Dati pa yan. Matagal din. Dati pa yan. Matagal. Pero kayo, medyo bumababa na siya. So, nang dahil sa sinabi ni Abalos, na sa 10 na kaso ngayon, 7 doon drug-related. Na kahit anong baliktad na sa sinasabi niya. Ay, hindi. Nung sinabi ng reporter na, bumabalik na tayo sa dati. Ay, hindi. Naisip niya, no? Dati pa yan. Pero, nawala na yung sinabi. Ngayon. So, ito, yung mga missing minors na pinatay, no? Ito yung ngayon lang araw na to dyan sa Pilipinas, September 13, na isang 8 taong gulang nakitang patay at isinilid sa sako. Ito pa yung mga krimina. Itong September 11, 10 taong gulang na batang babae patay. At nakita na lang ito, isinilid doon sa parang Poso Negro ba ito? Or kung sa sink, no? Sa kanilang drainage or something ganyan. So, Agosto 15, Agosto 16, isang 15 anyos na batang babae na naman ang nakitang patay doon sa plantation ng tubo. So, yun yung isa sa mga balita, ha? Dahil yan sa droga. So, itong 8-year-old, kung hindi ka ba naman bangag, walang magtatangka na halayin mo, no? Itong 8-year-old na si Raylai K. Baron, no? Ito siya. Ayan yung bata na 8-year-old na isinilid sa sako.
na ginahasa muna tapos pinatay. So, ito ay balita dito kanina lang to ha. Ngayong araw na to, 13. Isang 8-year-old girl was found dead inside a sack. Nakitang patay sa loob ng sako sa Block 20 Arinda, Taytay, Rizal. Kinumpirma ng kanyang nanay na yun ang kanyang anak na si Rilay K ang nakitang patay. So, ang dami pang kaso ito. Yung may asawang pulis or married na pulis. Ito. Anong ginawa niya? Married cop kills girlfriend. Taray. Pulis na matulis. Married cop kills girlfriend, companion in shooting range. So, hindi lang nobya niya ang kanyang pinatay, pati yung kaibigan. So, grabe yung krimen, no? Sa Pilipinas. Kaya mag-ingat po tayo. Ingat kayo dyan. Mga kabataan, mga magulang, dapat paalalahanan ang inyong mga anak na pagpasok ng medyo takip silim na, kailangan ang mga anak ninyo ay nasa inyo ng kanya-kanyang mga kabahayan at huwag nang palabasin. So, ito pa yung 14 hours ago sa Cebu. Nagang siya doon, no, Rab, na hindi niya alam na siya pala ay dinudukutan na, ninanakawan na, no. Na habang siya ay nagsisindi ng kandila doon sa simbahan, bawala ng pili ang kawatan ngayon, no. Kahit sa mga loob ng simbahan ay nagnanakaw na grabe. So, ito sabi dito sa balita ng front page, a woman had no idea that she was already being robbed as she was lighting candles inside a church in Cebu City. So, according to a report, State of the Nation on Thursday, CCTV footage showed that the victim was surrounded by a group of people that pretended to also light candles. So, yun, modus pala ito mga lalabs, mga bayots, no? So, ito pa, sa Tondo to ha. Sana ba ito balita? Daming krimen, 16 hours ago din to ha. Front page pa rin na balita. A 16-year-old was allegedly held captive in Tondo, Manila for 3 days. And ginagahasa daw siya ng ilang bisis or paulit-ulit ng isang 24 anyos na lalaki. So, paano ba nakuha ng lalaking ito ang isang 16 anyos? Iba kakachat niya ito sa social media. Dahil itong babae pala ay, according dito sa police district, sa Manila Police District, identified the suspect. Mabuti lang nahuli. As Christian Navarro. Bong Navarro. Ripis din yun si Bong Navarro, di ba? Ito na naman ngayon, another Navarro. Ano yan? According to resident from Mithi, Mithi Street, Tondo, Manila, yung rapist, no. According to the victim, she was abducted by the suspect from her hometown in Antipolo, Rizal on the morning of September 9 and taken to the suspect house in Tondo, where she was ginahasa daw ng ilang bisis or paulit-ulit, no. September 9 to 11, the suspect held the victim captive inside his house. On September 11, the victim asked the suspect if they could go to Lunita Park, to which the suspect agreed to. So, hinatid siya daw doon sa Lunita Park at ang biktima ay nakagawa ng paraan na hiram ng cellphone doon sa mga nakatayo or sa mga may pamilya doon, no? Siguro nag-picnic or kung ano pa. So, agad daw niyang tinawagan ang kanyang magulang at agad-agad naman itong pumunta sa Tondo na may kasamang pulis noong September 12.
At yun, nahuli kaagad ang suspect. So, nahaharap itong suspect sa Republic Act 7016 na dahil minor de edad ay sa Special Protection of Children Against Abuse at 7016 din na anti-rape law no noong 1997 na batas natin. So kawawa. Ang ganda-gandang bata nito, oh. Ang cute-cute nitong 8 years old na ginahasa, pinatay, sinilid sa sako. Sa Taytay Rizal. Kawawa naman mga lalabs, mga bayots, no? Ang daming krimen. So ito yung kanina, yung pulis na matulis, 'di ba? Na may asawa na nagkaroon pa ng nobya. Oh, ito. Yung kanyang nobya at ang kaibigan na pinatay ni pulis na matulis. Yan yung picture, ha. So, saan pa? Mga balita dito. Ang dami, krimen. So, sana po, Mr. President, bilang pa-birthday mo na lang para sa taong bayan, sana po ay bigyan mo ng utos itong DILG at ang PNP nabigyan naman po ng katarungan itong mga nabiktima na mga minors na ginahasa at pinatay. So, ang tanong nga, paano ngayon ni PBBM utusan itong DILG na kung yung rason bakit nagahasa at napatay itong mga minor de edad nang dahil sa droga. Sinabi na yan ni Abalos, ha, sa 10 kaso ngayon, 7 doon drug-related. Paano yun solusyonan ng ating presidente kung siya mismo ay drug addict, bangag, sumisinghot? Hindi din naman niya dinideny. Hindi niya kinokumpirma. Pero nakita na natin, eh. So, sana man lang bigyan ng ating presidente ngayon ang nangyayaring kadami ng krimen sa kanyang administration at lahat niyang yun drug-related. Maawa ka naman, Mr. President, sa taong bayan na bumoto sa iyo para magiging presidente ka, pinabayaan mo at pinapaboran mo lang ay mga oligarko. Ay, kawalan naman yun ng utang na loob, kung ganon.